ABS-CBN kaugnay ng kanyang campaign advertisement na binayaran daw niya pero hindi umano umere. Ilan pang tugon o wala pang tugon ang ABS-CBN. Nagbabala rin siya sa Philippine Daily Inquirer, sabay bira sa mga miyembro ng media. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Baon na naman ang Pangulo sa kanyang talumpati ngayong hapon sa groundbreaking and launching ng AFP-PNP New Housing Design and Modalities Los Amigos. Ang galit niya sa ABS-CBN. May kinalaman daw ito sa 2.8 million pesos na halaga ng TV ads na binayaran pero hindi raw inire ng ABS-CBN noong panahon ng kampanya. I'm telling you now, I will be filing charges of multiple syndicated staff. Binantaan din ni Duterte ang Philippine Daily Inquirer na kukunin ang malong property sa Makati na nirentahan ng Sanvar Realty Development Corporation sa napukor ng 25 taon. Ang Sanvar ay pagmamayari ng mga pamilya Rufino at Prieto, ang may ownership interest sa Philippine Daily Inquirer. Matapos kasi ang 25 taon, hindi na pumayag ang napukor na i-extend ang kontrata. Pero sabi ng Sanvar, sila ang may exclusive option na rentahan ito muli ng 25 taon. Yung propiedad ng tao, ng gobyerno, sa panahon ko, isa sa uli ninyo. Return it to the government. You got that property for 25 years for its song. Then another 25 years as a sweetheart deal. It ended several years ago. Ang ginawa ninyo, mag-file ng kaso. Sa isang pahayag, sinabi ng Sanvar na nasa korte na ang kasong ito at bilang isang good corporate citizen, pinagtanggol na raw nila ang posisyon nila at irerespeto anuman ang desisyon ng korte. Sa okasyon pa rin sa Davao, lumabas din ang hinanakit ng Pangulo laban sa mga komentaryo ng media. Mukhang pera. Tapos kung mag-editorialize kayo, yung mga komentaryo ninyo, kami ang masasama. Actually, kayo ang magnanakaw eh. Kung may press freedom ang media, may freedom of expression din daw siya. Malaya raw siya magpahayag ng galit sa media. Kayong taga-media. You want to know my sentiments? Salamat. Sinasabi ko sa mga mayayaman na mga oligarchs dito sa Pilipinas, yung magkayamanan ninyo nakuha nyo halos libre sa gobyerno dahil kayo ay pamangkin, kapatid, pinsan. Tapos yaman dito pasa-pasa to the generations to the detriment of the Filipino people. Hear me out. Yung propiedad ng tao, ng gobyerno, sa panahon ko, isa sa uli ninyo. Return it to the government at baka magamit ko pa yung Long Creek dyan sa Makati, which is occupied by the Inquirer and the Dunkin' Donut. Yan ang may-ari ng Inquirer. You got that property for 25 years for its song. Then another 25 years as a sweetheart deal. It ended several years ago. Ang ginawa ninyo, mag-file ng kaso, ito na mga korte, kayong sa judiciary, you better come to your senses. Kasi kayong mga judges, either nabibili kayo o talagang bobo kayo o kontra Pilipino kayo. That property should have been returned to the government. Kasi kung isauli yan, ipagbili ko yan bidding at gawain ko bahay para sa tao. Masiguro ninyo yan. But return it to the people. Kahit kayong mga sa judiciary, you are so very easy just issuing TRO, restraining order. If somebody wants to move, he goes to court, and I'm inclined to believe na bibili kayo kasi TRO should not be given. What for?
Ito may isang bidding, nanalo si A, talo si B. Pagpa-award na, tatakbo ito sa korte, mag-TRO, ang project mahinto. Dahil itong putang inang natalo, maghingi rin siya ng pera. Bigyan mo na ako konting pera, okay na, i-withdraw ko na to. Dito sa Pilipinas, putang ina, gobyerno, lahat pera-pera lang. Stop it. Kayong mga huwes, you should be the last. Do not wait. Kaya kong magpakulong, I will rot in prison, but do not wait for the time na hindi na ako maniwala sa inyo. Because if you keep on hostaging, i-hostage ninyo yung property ng gobyerno na magamit pa namin para sa tao. Tapos you delay dahil sa pera, baka pagdating ang araw na maniwala sa inyo. I will just say to hell with you. At sabihin ko sa mga tao, ito, punta kayo ng Maynila, property ninyo yan, hinahawakan for 50 years. And it's about to be repossessed again for another 50 years. Kunin nyo yung propiedad ninyo, inyo yan. Occupy the place, mamili kayo ng inyong lugar yan. Sabihin ko sa tao yan, huwag kayong matakot ng aresto. Hindi kayo pwedeng arestuhin. Kasi yung lupa na gawin ninyo, inyo yan. Pinatapatagalan nitong mga korteng, mga corrupt na justices pati huwes. Ako hindi ako nagsasalita ng gano'n. Abogado ako. I've always been courteous in my words in the past month. Pero nagsasawa na ako, saki kung maniwala ako sa inyo, ang administrasyon ko walang magawa para sa tao. Pagka ganon, hindi ako papayag. Either kayo ang babagsak o ako. Either way, komportable ako. I can rot in prison, I can go to prison. And as I've said, dito sa presidency ko, itataya ko ang buhay ko, ang honor ko, pati ang presidency mismo. Wala ako, either way, alis ako, matanggal ako, makulong, okay lang. Huwag lang ninyong luin ang taong bayan. Inano ninyo, kayo yung kumapag-bliss. When you criticize government, kung mag-editorial kami para ng you picture as if we are mga magnanakaw sa lahat ng mundo. Yun as a matter of fact, kayo sige nang binababoy ninyo kami. Kung ano na lang itatapo ninyo sa newspaper, pati yung ABS na yan, isa ka pang putang ina mukhang pera. Tapos kung mag-editorialize kayo, yung mga komentaryo ninyo, kami ang masasama. Actually, kayo ang magnanakaw eh. Gabi Lopez, I paid ABS-CBN 2,800,000. I was only able to gather money during the last weeks of my candidacy nung tumaas na ang rating ko because historically 3,434 lang ako. Then suddenly 2 weeks, nag-akyat ako ng 36%. Mating na yung pera, nagmakaawa ako sa inyo kasi wala akong pera, wala akong historical propaganda sa TV. Sabi ko, pwede ba ito singit ninyo? Tinanggap ninyo yung pera ko. I never bothered to show my propaganda. Pagkatapos ng eleksyon, kinalimutan ninyo, hindi naman nyo sinauli yung pera. You did it to me, kay Rolo, kay Cayetano, kay Chis Escudero, at marami pa. Ngayong franchise ninyo, kumpiyansa kayo because ang franchise is renewable this year. If you are in operation for 25 years, maganda ang record mo, no need for another franchise. But I'm telling you now, I will be filing charges of multiple syndicated staffa. Kawalang hinat inyong mabaga mugnaw kakapal na mukha niyong potang ina kayo. Let's kayo yung yaman, kami pa yung mga pobreng politiko ang sasalsalin ninyo. May komento kayong mga yaman sa Davao.
Kayo ba, mga lolo niyo, saan nila kinuha ang pera nila? No? Binili nila yung mga ano nila. They got it from government. They never use their own money historically. Yung mga lolo ninyo, nag-acquire niya mga ano ninyo. They borrowed money because they had influence at that time. And they could borrow thousands of pesos at that time. Hindi yung sabihin ng pawis ninyo. Yan ang totoo dyan. You trace the story of your wealth. And you would see that all were borrowed money from the government. Kasi yung pera doon sa bangko, pera ng tao. Buta na magklaro-klaro taba. Kasi you might want to press freedom. Press freedom, kayo yung number one magnanakaw ay sa uli yung propiedad, press freedom. Kami, how about our freedom? We have our freedom of expression to express our anger, and that is also my constitutional right. You're bullshit. You, mukha kayong pera, kakapal ang mukha ninyo, kayong taga-media. You know, you want to know my sentiments? Fuck you. Salamat.